So, Doktora, explain po ninyo sa amin, ano po ang role or tungkulin ng hospital blood bank when it comes to blood donations? Sige po. Okay po. Ang hospital blood bank po ay ang namamagitan sa mga donors at sa mga pasyente natin. Ang mga donors po ay nagpupunta sa ospital, blood bank, para po sila ay ma-screen. Dito po ay interviewin sila at magkaroon po ng physical assessment. Kapag nakapasa po sila, ay kukunan sila ng dugo. At yung pong dugo ay mag-undergo po ng screening sa laboratory para siguraduhin po natin na ito po ay ligtas na maibigay sa mga pasyente. Kung baga po, ang blood bank ng ospital ay parang tulay po yan. Kung kayo po ay nasa isang lugar, para po makatawid kayo sa kabila, ay dadaan po kayo sa tulay. So ang mga donors po ay kinakailangan pumunta sa tulay, sa ospital, doon po gagawin ang mga prosesong kailangan para po makatawid ang dugo papunta sa pasyente. Ganda ng explanation. Yun. Tulay. Okay. Miss Annie, ikaw naman, ang daming magagandang tanong. Maraming salamat po. And then, tuloy ko po, Doc Asilo, eto na, doon sa ating mga kababayan, convinced na mag-donate sila ng dugo. Sino ang maaring mag-donate ng dugo? Lahat ba ay pwedeng mag-donate ng dugo? A while ago, you made an explanation. At teka muna, may tulay ito. Pupunta sa blood bank, parang tulay yan. Okay, dadaan ka sa mga interview, physical interview and assessment. Sige, Doc, i-expound nyo yung ibig sabihin nito. Sino ang maaring mag-donate ng dugo, Doc Asilo? Thank you po. Okay po. Kahit sino po ay pwedeng magbigay ng dugo. Meron po tayong mga criteria na tinatawag. Yung pong age 16 up to 65 years old ay pwede pong mag-donate. Yung pong 16 to 17 years old ay kinakailangan po ng consent ng magulang o ng guardian. Sila po ay pupunta rito sa ospital, sila po ay bibigyan ng donor form. Ito po ay official form galing ng DOH. Yun po ay i-fill out nila ng kanilang personal information. May mga katanungan po doon ukol sa kanilang kalusugan. Ang sasagutan po nila ng yes or no lang naman po. At base po doon sa kanilang fill out na form, i-interviewin po sila ng mga trained healthcare professionals. From there po, mag-undergo po ng physical assessment. Kukuhanan po sila ng blood pressure, ng pulse rate, ng temperature, titignan po ang kanilang heartbeat, ang kanilang baga, and general appearance po. Kapag nakapasa po sila dito, kukunan din po sila ng hemoglobin. Ang hemoglobin po na tinatawag natin, yung pong pinakapula ng dugo. Ang kailangan po doon ay 12.5. Kapag sila po ay 12.5 o pataas, sila po ay accepted as donor. So, yung pong dugo na yon ay pagkatapos po nilang ma-examine ang kanilang hemoglobin, i-bleed na po sila. Ayan pong nakikita natin. Ayan po yung bleeding procedure. Ayan po ay tatagal ng mga 10 to 15 minutes. Tapos po nakikita po natin na blood bag. Yan po ay dadali na sa laboratory para mag-undergo po ng mga screening test. At pag yung pong screening test na yon ay mga sakit na nakahahawa. Sisiguraduhin po natin na ang dugo na isasalin sa pasyente ay ligtas pong gamitin at negative po sa mga sakit na ito. Okay. At maidagdag po na rin po. Yes. Ano po yung dagdag nyo? Ito po ang importante po itong misconception na to kasi sinasabi po madalas walang dugo kaya kailangan bumili ng dugo. Ang dugo po ay sagrado. Hindi po ito binebenta, hindi po ito binabayaran. Ang binabayaran po natin sa ospital ay ang screening test. Dahil ang screening test po ay gumagamit ng reagent. Ang mga reagent po na yan ay binibili ng ospital na pera po ng gobyerno. Katulad ko po, ako po yung nasa ospital ng gobyerno. So, ang binabayad po natin ay hindi sa dugo, kundi po sa reagent. Mm-hmm. Okay. So, Opo. Miss Annie. Yeah. Opo, attorney. Okay. Very clear naman pala na maraming test at saka maraming screening. Kaya siguro dapat hindi tayong matakot, no? Pero Miss Annie, ito ako, for so many times na,
merong mga mga blood donations na false for blood donations, pero parang natatakot ako, ano kaya mangyayari sa akin pagkatapos? Hindi kaya ako mahilo, hindi kaya ako manghina, mabawasan ako ng dugo, baka mamaya bukas hindi na ako makabangon, di ba? So Doc, can you please assure us, di ba, please assure us na ang nagdo-donate ng dugo will be safe. At the same time, the donee, yung tatanggap ng dugo, hindi magkakaroon ng problema. Although you already mentioned yung sa screenings, no, na walang nakakahawang sakit. Pero wala po bang chances na minsan meron ding naibibigay na dugo from one donor to another na hindi safe? So, can you please explain to us na safe para sa nag-donate at saka safe para doon sa tumatanggap? Go ahead. Okay po. Kung po sa donor, pinapayuhan po namin sila kung halimbawa po ay bukas nakaschedule kayo magdo-donate ng dugo, pinapaalalahanan po, may mga reminders po kami ibinibigay na mamayang gabi, matulog ng maaga, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng maraming tubig, huwag magpuyat, huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak. At kinabukasan naman po, pagpunta nila dito, tinitiyak po namin na very strict po kami sa screening procedure, lalo na po sa physical assessment. Actually, yung sinasabi po natin na 12.5 level ng hemoglobin, yung pula ng dugo ng donor, very strict po kami doon. Kahit po 12.3, 12.4, hindi po namin tinatanggap yan dahil iniisip po namin na baka makasama yun sa patient, sa donor. Kung siya naman po ay makapasa, after po niya magbigay ng dugo, hindi po namin agad-agad sila pinatatayo. Pinagpapahinga mo namin sila ng ilang minuto na nakahiga, unti-unti pong babangon, uupo muna bago po tatayo. So, imino-monitor po ng mga trained healthcare professionals yung mga donor immediately after blood transfusion. Mga around 30 minutes, inobserbahan po. Kung may mahilo po, may ginagawa po kaming solusyon doon. Ang mga healthcare professionals po ay trained po sila. Alam po nila kung ano ang gagawin in case na mahilo o mamutla ang pasyente. So wala po tayo, tinitiyak po namin yan. And so far, sa ilang dekada po na may blood donation tayo sa ospital, wala pa po kami na-encounter na nagkaroon tayo ng mabigat na komplikasyon sa mga donor. Sa pasyente naman po, very strict po ang aming screening procedure. We make sure po na talagang the blood is 100% safe. Wala pa rin po kami na-encounter. Magmula po na magbukas ang hospital na ito at masasabi ko rin po sa ibang hospital kasi pare-pareho po kami ng sinusunod na safety standards. We make sure po that the screening procedure is strictly observed. Yung pong screening ng blood bags, blood units. Wala pa po kami na-encounter na may na-transfer na sakit from one donor to another or from donor to patient. Okay. Totoo po ba na ang isang blood donation ay maaaring makapagligtas ng maraming buhay? Ibig sabihin magdo-donate ako lang. Yung po bang dugo ko, pwede pong ma-distribute yan sa iba't ibang tao para maka-save ng buhay nila. Doon muna tayo doon sa first question po. Okay po. Ang minimum weight po na required sa qualifications po for donor is 50 kilograms. Below 50 kilograms, hindi po namin, dinidefer po yun. Ibig sabihin, hindi po siya pwede mag-donate ng dugo. 50 and above, yun po ang tinatanggap namin. Ngayon, kung halimbawa po siya ay 65, 70, 75, pare-parehong amount lang po ang kinukuha namin. Sa isang kuhanan po, katulad po ng nakikita natin is 450 milliliters po ang kinukuha. Tapos, yun po nakita natin isang bag po yun, or one bag or one unit, it contains 450 ml of blood. Now, yung po isang bag na yon ay makapagliligtas po ng 3 tao. Bakit po? Yung bag po na yan ay ipinoproseso sa laboratorio. Inilalagay po yan sa isang makina
para ma-separate po siya into 3 components. Yung tinatawag po natin na red cells, yung pula, puro pulang dugo po yun, yung plasma, yung liquid portion, at yung platelets po. So, yung isang unit po ay magiging 3 units pagkatapos po niya mag-undergo ng component separation process. Kaya yung 3 units po na yon ay maibibigay sa 3 magkakaibang pasyente. Opo. Meron akong gustong isingit na Opo. I don't know if people will find it funny, no? Pero 2 questions na Opo. I'm sure naiisip ito ng mga tao as regards donating blood. Number 1, sabi po ninyo kanina, hindi po yan binibili. But how about selling? So kunwari ako, wala akong pera, kailangan ko ng pera. Pwede po ba akong pumunta sa hospital? I'm a very healthy person. I really just need cash. Pwede po ba akong pumunta para mag-sell ng dugo ko? That's number 1. Number 2, gusto kong pumayat. Pwede po ba ako magpa-regular na donee ng blood para mabawasan ng dugo ko para pumayat ako? It might sound funny, but 'di ba? But it really comes to the minds of people. But I heard that, sige po, Doc. Attorney Dot. Narinig ko na yung number 1 na binanggit mo na magbenta ng dugo. O sige, go ahead po, Dr. Asillo. Diba? Ayan. Opo. Sige. Thank you, Attorney Dot. Actually, bawal na bawal po yan. 1996 pa po nung ipinasara ng DOH ang mga commercial blood banks. Kasi dati nung panahon po na yon, may mga commercial blood banks po tayo na kung saan pupunta po sila doon, magbebenta sila ng dugo. Ayun po, nagiging source of income. Pero pinasara na po ng DOH noong pa pong dekada 90. So ngayon po, hindi na po yun applicable. Bawal na bawal po yun. Bagkus meron pong programa ang DOH na voluntary blood donation. Kapag kayo po ay napunta sa ospital o sa Red Cross man o sa Philippine Blood Center para mag-donate po ng dugo, wala pong ibibigay na anumang bayad. Ito man po ay sa pamamagitan ng cash o sa pamamagitan po ng goods, katulad po ng grocery, bawal na bawal po yan. Kaya nga po sinabing voluntary kasi wala pong kapalit. Yan. Okay, very clear. Opo. Yung second question ko dalawa naman pong tanong, hindi po totoo yun na nakakapayat po. Kasi yung pong yung pong dugo na kinukuha ay napapalitan din po yun. Nagpo-produce po ang ating katawan ng panibagong dugo. Kaya bumabalik din po yun. Okay. That's very good. Okay. That So was thank you for clarified. that, no? Oo, na-clarify ni Doktora. Hindi pwede magbenta ng dugo. Volunteer lang yan. And pangalawa, hindi po yan nagpapapayat. Thank you so much po, Doktora. Thank you very much. Maraming salamat po. Attorney Dot, I will go back again kay Doc Asillo. Doc, eto naman ang susunod kong tanong. Ano ang mangyayari kung maubusan o kulangin ng supply ng dugo ang isang ospital po, Doc Asillo? May mga pagkakataon po na kinukulang po talaga sa dami po ng pangangailangan. So kapag ganun po, tumatawag po kami sa Philippine Blood Center. Ito po ay isang sangay din ng Department of Health na kung saan po ay nabibigyan po kami ng dugo. Isa po yan, isa rin po ang Red Cross, nakakakuha rin po kami ng dugo. At meron din po, at sa iba't ibang ospital po, kasi may tinatawag po kaming networking ng mga ospital na kung saan tatawag po kami sa mga ospital na kasapi po doon sa networking na yun at nagkakabigayan po kami ng dugo. Very good. Very good. Ayun. So, hindi Dugo talaga naman. kukulangin. Oo. O hindi kukulangin. Opo. Malaking bagay. Thank you for that.